Kaming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari, darating sayon sa akin. Kaming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari, darating sayon sa akin. Magandang hapon po sa aming mga taga-subaybay. Ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ating serye ayon sa kasulatan Gabay sa Kalusugan. So ngayong hapon po ay pansamantala ay didiscuss po kami na sang-ayon po sa Pathfinder Medic Response Unit. So syempre kasama po natin ngayon as my partner si Brother Fernando Baisa Camacho Jr. upang tayo po ay matulungan na mag-discuss po ng mga mahalagang aralin kung paano po natin ituturing ang mga pangangailangan kung may mga emergency po tayong madadagtan sa ating kapaligiran. So ngayong hapon po, before po tayo mag-formally start, ay sama-sama po muna tayong manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito Panginoon, sa pagpapatuloy po na aming programa, nawa inyong Holy Spirit ang patuloy na igabay sa amin upang sa ganon ay mga sasabihin ay maging kasang-ayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Pagpalain din po Panginoon ang mga taga-subaybay, sampu na kanilang mga mahal sa buhay, at nawa ay matutunan ay maigamit po namin sa pagpapalago ng aming pananampalataya at lalong-lalo na po sa pagliligtas po ng buhay ng aming mga mahal sa buhay at mga taong nakapaligid po sa amin. Patawarin kami Panginoon kung sa inyo po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, so good afternoon po sa inyong lahat. So napakaganda po na ating topic ngayong hapon. Ano po ang dapat nating iwasan at ano ang dapat nating gawin sa pagbibigay ng mga pauna at madaling lunas. So ngayon pong hapon, kasama ko rin po muli si Brother Fernando B. Camacho pang ipagpatuloy po ito. So ngayong hapon po ay identify natin ang bilang isang pathfinder. Ang mahalaga po ay tayo po ay nagre-response na meron tayong we should provide care without compensation and remain within the scope of practice. Ibig sabihin po niyan sa mga taga-subaybay, kapag po tayo ay nagbibigay ng tulong, hindi pala tayo, Brother Fernan, umaasa ng kapalit, ng bayad, o anumang mga pangpadulas. Kasi po ang ating Panginoon, katulad din po ng ating great healer na si Jesus Christ, na siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang tayo ay iligtas, nang wala rin po siyang hinihinging kapalit. Actually, Brother Fernan, sa pagliligtas nga ng Panginoon, meron pa tayong reward, di ba? Once na tayo naniwala sa kanya, magkakaroon pa tayo ng everlasting life. Ngayon, bilang mga Pathfinder First Aiders, tayo po ay nagpapalaganap ng ating pong pagliligtas, hindi lang po sa ating pananampalataya. Siyempre po, doon din sa mga kalusugan or sa mga emergency na dapat tayo ay naandoon. Kasi ang ating purpose ay madugtungan pa, Brother Fernan, ang kanilang buhay para kung sakaling hindi pa po sila tumatanggap sa ating Panginoong Jesus, ay may chance pa silang makasama natin doon sa langit na bahay. Di ba ang sarap, Brother Fernando, yung mga nailigtas mo, doon sa mga nasa bingit ng kamatayan, ay makakasama mo pa doon sa langit na bayan. So ikaw, Brother Fernando, ano naman ang pwede mo maidagdag dyan? Oo, yung tinutukoy natin, kapatid na na pagbibigay ng isang mataas na estado ng pangangalaga sa pamamagitan po ng pagpa-first aid na walang compensation na hinihingi
ay tumutukoy po mga kapatid sa pagbibigay po natin ng agarang paunang lunas na nasa ilalim po ng Pathfinder Medic Response Unit. Ano ho, na ito pong programang ito mga kaibigan, mga kapatid, ay isang program na binuo sa ilalim po ng mga subjects ng pathfindering ng Seventh-day Adventist. Kaya sa tuwina, sa mga nagnanais na kayo ay maging kabahagi o makasama sa tao dito, sa mga rescuer, pwede po ninyo kaming kontakin, pwede po ninyo kontakin ang kapatid na kayo naman ay paglilingkuran at maging katuwang tayo sa sinasabi nga ng kapatid na na kung paano ating Panginoong Kristo ay maging matulungi sa kapwa, nagliligtas ng buhay, ay tayo ganun din. Hindi lamang tayo sa spiritual, kapatid na kundi maging sa physical na pagliligtas ng buhay. Yun po ay patuloy natin pinapasok. Kaya nga itong ayon sa kasulatan, mapapansin ninyo, meron niyang ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, which is yun yung biblical na mga usaping pangpananampalataya. At ayon sa kasulatan, gabay sa kalusugan. Ayun, tungkol naman sa pangkalusugan. At kasama po ang Pathfindering Medic Response Unit dito po sa usaping pangkalusugan. At kung titignan po ninyo, yung pong aming itinataguyod dito, yan po ay tumatalakay sa mga standard first aid, basic rescue, and health advocate, kapatid na yan. Okay, thank you, Brother Fernando. So medyo palalawigin po natin yung meaning na yan. Nakalagay po sa ating slide. Samahan niyo po kaming limi-limiin. Sabi daw po dito, ang isang Pathfinder First Aider dapat ay should provide care without compensation and remain within the scope of practice. Pag sinabi po nating remain within the scope of practice, kung ano lang po yung natutunan natin at yung talagang expert natin, yun lang po ang dapat nating gampanan. Huwag po tayong mag-go beyond doon sa mga bagay na hindi naman natin na pag-aralan or hindi naman tayo expert kasi po tayo ay nagliligtas ng buhay. Kaya dito, Brother Fernan, hindi pwede yung mga bida-bida. Ibig sabihin yung mga, hindi narinig ko yan di ba? Nachismis yan sa akin. O kaya, hindi napanood ko sa TV pero wala kayong proper experience, kayo po ay naglalagay sa bingit ng kamatay na inyo pong nire-rescue. Kaya mahalaga, sa ating pagliligtas ng buhay, kailangan ay dun lang tayo kung saan tayo naging eksperto. Huwag tayong mag-go beyond kasi po maari po tayong magkamali. At alalahanin po natin, ang buhay po ang ating pinapahaba at inililigtas. At alam natin na ang buhay ay napakahalaga po sa kamay ng ating Panginoon. Ang bawat na kanyang nilalang ay isang napakahalagang kaluluwa. Kaya tayo po ganun din. So dapat tayo maging maingat sa pagbibigay po natin ng ating pauna or agarang mga panlunas. Kaya dapat tayo ay nakafocus po sa hindi tayo hingi ng anumang kapalit. Kasi minsan nadjo-joke ko nga yung asawa ko, may nailigtas daw siya, biniro ko, binigyan ka ba ng cash, mga gabi. Siyempre hindi, kasi tayo po ay hindi nanghihingi ng kapalit. Alam niyo po, ang kapalit niyan, doon na sa langit na bayan, di ba, Brother Fern? Ang sarap pakinggan na, doon sa langit, pag makikita mo yung sinagip, uy, brother, alam mo ba, napakaganda ng ginawa mo sa akin, nung naandun pa tayo sa lupa, ikaw ang isa naging daan, upang ako'y makahanap ng katotohanan, di ba? Amen, Brother Fernando? Amen. Sa mundo kasing ito, Sister Ye, kada kibot, bayad Kada kibot, bayad. Magtutulong ka lang, bayad. Kung minsan nawawala na yung diwa ng missionary work. Ng atin pong misyon. So, pwede naman tayo magbigay ng paunang lunas nang walang hinihinging kapalit. At gusto ko bigyan ng example, Sister Ye, yung remains within the scope of practice. Marami kasing mga tao, mga kapatid, kapag sila ay naging first aider na, akala mo marunong na rin mag-opera Doktor na rin. Di ba? Natutong mag-first aid, kala mo biyasa na sa gamot, nagbibigay na rin ng reseta. Nagbibigay na rin ng gamot. Ito pong mga bagay nito, mga kaibigan, baka hindi na po natin tusaklaw. Nag-i-inject na rin. So, ibigay natin ito sa talagang mas nararapat, mga kaibigan, mga kapatid. At kung mag-aaral nga po kayo ng
pagiging first aider, pwede nyo itong makuha kasi may mga ano kami rito, may 1 day kami dito na lecture, meron kaming 3 days lecture, 2 days, 4 days, depende sa inyo pong pangailangan. Mayroon pa kami rito 1 week training. Ano po? Para maging isang tawag dito, katuwang sa pagiging first aider. No? At hindi tayo dapat maging ano ba yun? Kipagkompetensya. Yan. Doon sa masigit na nakakaalam sa atin. Halimbawa, mga nurses. O kaya doktor. Doktor. Matanda natin, tayo po ay mas limitado ang kaalaman kesa po doon sa mga nakapag-aral. Kaya Siyempre, hindi brother, tayo... nag-aral sila. Oo. 4 na taon, 10 taon. Tayo, ilang buwan lamang. Oo, kaya sabi nga dito, no, manatili lang tayo doon sa limitasyon natin bilang mga first aider. Huwag nang lalagpas pa. Kasi pag lumagpas pa, ay baka mapahamak ang ating pong tutulungan. No? Kumbaga, first aider ka, sasaklawin mo rin pati pag-o-opera. Hindi po pwede yun. Ano? Kaya dapat tinatap natin yung mga talagang nasa field ng medisina, Sister Ye. Okay, thank you, Brother Fernan. Ano? So, bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ng ating pong mga nasa live viewers. So, ayan si Sister Sha, Sister Rutobia. So, magandang hapon po sa inyo. At magpapatuloy po tayo. Ngayon po, i-discuss po natin ano po kaya yung mga ethics. Pag sinabi nating ethics, ito yung mga dapat nating gawin or let's say mga moral standard na kailangan nating i-observe as a good Adventist first aider. So nakafocus lang po tayo sa mga Adventist na kung saan ay alam naman natin ang pagsasalba ng buhay, isa naman talagang purpose ng Panginoon sa pagpunta niya po dito sa sanlibutan. Ngunit, habang tayo po ay nagliligtas ng buhay, dapat po isipin din natin ano kaya ang mga dapat nating gawin. Paano tayo magbe-behave, di ba? Sabing behave, okay, quiet, sit. Dapat alam natin kung paano tayo a-act gagalaw, ano mga expressions natin, ang mga salita, upang naman hindi rin tayo, brother, mapahamak. Kasi tayo ay nagliligtas, baka naman mamaya tayo ay makulong, Brother Fernando. Mahirap naman ang purpose mo lang talaga ay magligtas, pero dahil hindi natin alam ang mga kailangan nating i-observe na mga ethics, tayo pa ay nabilanggo. So, iyak kayo sa kulungan, alam ko lang naman, alam ko tulungan siya, bamalay ko ba? Kaya nga po, di ba, ang sabi nga po sa ating batas, ano nga ba yung, Brother Fernando, yung kapag wala kang alam sa batas, hindi ito exempted na ikaw ay magkakaroon ng isang kaparusahan. So, sabi nga is, kapag wala kang alam sa batas, hindi yan excuse. Kasi, pasensya ka na, hindi ko kasi nalaman, hindi po, wala pong exemption. Kaya pala, dapat lalo na tayong mga Adventist, dapat lagi tayong updated sa ating mga batas. Kaya ngayong hapon, yan po, i-discuss natin isa-isa, ano po ba yung mga ethics bilang pagpapahanda kung tayo magiging first aider, dapat alam natin ano yung mga dapat nating gawin upang naman magkaroon tayo ng karapatan at alam naman natin kung paano tayo gagalaw, Brother Fernando. So, una na po dito, so pwede nating i-flash. Ang number 1 po is develop understanding of differences. Ayan, napakaganda, no? Develop understanding. So, dapat pala, inaalam natin or ini-improve or ini-enhance natin yung pagkaunawa natin ng pagkakaiba-iba natin. Halimbawa, Brother Fernando, bigyan ko example. Tayo ay magliligtas ng isang bata. Ngayon, dapat yung approach natin sa mga bata ay pangbatang approach din. Hindi pwede na gamitan natin ng mga hirap na salita. Dapat yung pangkay na okay ka lang ba? Ano bang masakit sa'yo? Ganyan. So, dapat yung words natin, hindi tayo nakakatakot sa mga bata. Isa pa, pagka matatanda naman at may mga sakit na, yung mga may Alzheimer or dementia, normally, Brother Fernan, mga irritable yan. Opo. Madali yan sila magpanik. So, paano naman natin sila kakausapin sa paraan na mapapakalma natin sila at mapapasunod para mas madali ang ating pagre-rescue sa kanya. Isa pa po dyan, let's say yung mga LGBTQ, Brother Fernan, ano? Iba-iba rin po tayo ng mga moods. Iba rin ang mood ng babae, iba ang mood ng lalaki, at yung mga may gender differences ay iba rin po yan. So, ayon sa mga experiences, normally, yung ibang mga hindi naman sa pag-aano ay medyo madali silang
mag-react, medyo aggressive sila. Kaya dapat po, bilang mga first aider, inaalam din po natin yung mga personality differences at yung mga cases po ng ating pong mga nire-rescue para hindi po tayo magkaroon ng, baka kasi Brother Fernando, matapang yung ating nire-rescue, mas matapang pa tayo. So tandaan po natin na tayo po dapat ay nagpapakalma at binibigyan sila ng pag-asa, Brother Fernando. Reassurance. Kasi, yes, assurance, huwag ka mag-alala. Brother or sister, darating na. Okay, andyan na, malapit na. So, hold on ka lang, hindi kita iiwan. Naku, ang dami ng dugong tumaga sa'yo. Naku, baka hindi ka naabutan ng ambulansya. Kaya kung ako sa'yo, yung pagiging masungit mo, itigil mo na. Hindi po dapat ganon. Dapat tayo, kung sila ay medyo mainit ang ulo, tayo po ay dapat ay parang Christ-like character, Brother Fernan. Tama po. Okay, may idadagdag ka ba dyan, Brother Fernan? At saka, isa pa dyan, ano po, tinalakay ni Sister Rhea sa pagitan ng responders at saka ng nire-rescue, maging sa kapwa natin mga responders, mga kaibigan, mga kapatid, dapat ay mapag-unawa din tayo. Kasi meron din kumisan mga responders, lalo na kapag hindi natin kapananampalataya, kapag sila'y makapagsalita, kapag sila'y yung kanilang mga attitude, medyo kakaiba. So, dapat ay nagkakaroon tayo ng malawak na pagkaunawa para sa kanila. Para yung mga responders o yung mga rescuers ay hindi nagbabangayan o nag-aaway-away doon sa panahon na mayroong sitwasyon na sila nagsasalba ng agarang paunang lunas. Ano po? Yan, dapat yung good ethics natin as a Christian, ipakita natin. Kaya nga, masarap kung kayo po ay sasali ng pagiging first aider. Sumali po kayo sa Samahang Adventista. Ano po? Sapagkat dito ay pinananatili natin yung kaugalian o yung pag-uugali ng isang tunay na mananampalatayang Kristiyano. Na ang hangad ay wala tayong inaapakang kapwa first aider, wala tayong inaaway na kapwa first aider, kundi malawak ang ating pag-unawa. So, nang sa ganon, maganda ang magiging resulta ng paglalapat natin ng agarang paunang lunas. Ano po? So, hindi tayo makikipagtagisan ng husay, kundi gagalaw tayo, makikiangkop tayo, kikilos tayo ng naaayon sa pangangailangan ng taong nangangailangan ng tulong. Bakit? Kasi nga dito, sabi ni Sister Ye, ay yung number 1 kasi, develop understanding of differences. Dapat, lagi tayong maging, anong tawag doon? Mapag-unawa, malawak. Understanding. Oo. Sensitive din. Sensitive, para gets natin. Alam natin na yung ating ipinunta doon ay hindi para sa trouble, kundi para sa pagliligtas po ng kapwa-tao, kapatid na yun. Okay, thank you, Brother Fernando. So, punta tayo sa number 2. Isa pa po ito sa magandang ugali bilang isang mga Adventist first aider ay treat all people with equality. Ayan, ang ganda ng topic na to, equality. So, walang discrimination dito, Brother Fernando. Dapat, kung sino yung ating ma-rescue, bata, matanda, maayos ang pag-iisip, mayaman, mahirap, dapat ay wala tayong pipiliin. Ayan, so Brother Fernando, bigyan kita ng question. Paano nga ba halimbawa, may nakita tayong ire-rescue? Let's say, pulubi. Kaso naghihingalo. So, binuntahan mo na siya, at yun, ire-rescue mo na, kaso may dumating na nadisgrasya at pagbukas ng pito, mayor. So, Brother Fernan, dapat ba nating iwan? Ay, kasi pulubi naman to. Iwan ko na lang, doon ako sa mayor. Kasi ito ay mas mahalaga. So, ano ba ang dapat nating gawin sa ganito? Dapat ba nating iiwan? Or uunahin pa rin natin yung una nating natagpuan na kailangan ng tulong? Ay, Brother Fernan. Opo, siyempre, depende sa sitwasyon, mga kapatid, Kung ang sitwasyon ng iyong hinawakan ay hindi naman ganoon kalala, pagkatapos si mayor ay na-aksidente at malala ang kanyang kalagayan, ay uunahin nating isalba yung mayor. Kasi malala yung kanyang kalagayan. Halimbawa, may bleeding siya. Tapos ito ng mga pulubi, gas-gas ng tuhod ang meron. Nadapa lang pala. Nadapa. Oo. At hindi makabangon. So,
Siyempre, mabilisan natin maitatabi yung pulubi, tapos puntahan natin si Mayor. Hindi ibig sabihin nun na nag-discriminate tayo, no? Yan, kundi inuuna natin kung sino yung nasa malalang kalagayan. Sa pag-aaral ng tawag dito ng pagsasalba ng buhay, may mga tinatawag dito tayong triads, yung pagbibigay ng, dapat alam mo kung ano yung kulay na nararapat sa kanila. Kung halimbawa naman, si Mayor nadapa. Siya nagkapalit ng kalagayan, no? Si Mayor yung nadapa, tapos may gasgas, ito namang pulubi, tawag dito, grabe yung kanyang kalagayan. Mayroong isang saksak, malakas ang bleeding. Sino una nating tutulungan? Ay, una nating tutulungan yung mayroong mabigat na mayroong mabigat na Injury. Injury. Yan. So, si Mayor, dahil nakita natin, ay gas-gas lamang naman yung kanya, so pwede muna natin siyang ilagay sa Safe place. safe place. Tapos, ang tratuhin talaga natin ng maayos yung mayroong malalang sitwasyon. Ano po? Kasi severe ito, nasa red tag ito, samantala si Mayor nasa green tag lang. So, uunahin natin yung mas malalang kondisyon. Pero hindi ibig sabihin, tatakasan din natin ang obligasyon natin sa kabila. Ganun lamang natin tratatuhin yung bawat tao. Wala tayong diskriminasyon. Dapat tatuhin natin sila na equal sa lahat ng bagay, kapatid na yan. Okay, thank you, Brother Fernan. So, dapat sa ating pagre-rescue pala, wala to sa payamanan, at sa pagandahan ng kotse, no? Kasi, pero minsan nakakalungkot, Brother Fernan, sa ibang mga bansa, nakikita natin, pag nabangga yung baby, binabangga ng paulit-ulit, hinahayaan lang daan-daan ng mga tao, napakahirap, ano? So, in fairness naman, Brother Fernan, dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino kasi, mga ano yan Likas tayo matulungin. Hindi, parang likas ako sa serot. Parang nakarinig lang na tapos nakita natin, may bumalagta, may dugo, yung pala, pelikula lang. So, dapat maging maingat din tayo, survey the scene. Kaya nga, tayo ay pinagpala sa ating bansang Pilipinas kasi marami talaga, Brother Fernan, ang matutulungin. Kaso minsan, sobrang matulungin natin, minsan nagkakaroon naman ng disgrasya kasi wala tayong kaalaman. So, dapat mga kababayan, since tayo mga Pilipino ay talaga namang, ang tawag sa atin, tayo ay, yung tayo ay hospitable, yan, tayo yung mga hospitable, gamitin na natin ito in a positive way. Kung tayong lahat po ay may alam sa first aid, siguro ay may iwasan natin na magkaroon tayo ng mga agarang namamatay sa ating barangay o sa ating tahanan. Okay, so punta po tayo sa number 3. Gusto ko muna dagdagan, Sister Ye, kasi maganda na yung nabanggit mo Sige po. Tungkol doon sa, meron ka nakitang nakabulagta, Sister Ye. Tapos may bleeding. Ang ginawa mo, dinakma mo agad. Yung pala, sabi ni Sister Ye, pelikula, meron palang shooting. Yan. So, dapat dito, hindi tayo dakma ng dakma, Sister Ye. Kailangan, magsusurvey ka muna ng scene. Baka mamaya, akala mo, napahamak, yung pala, may shooting lang. Parang yun ang panood ko doon sa Facebook nakita niya yung mga zombies, nasa building siya. Ang ginawa niya, nagbida-bida, kumuha ng batya, baseball bat yata yun. Binaba yung mga zombie. Pinagpapalo bawat isa. Nasa Facebook yan, advertisement yan. Pagharap na ngayon, gulat siya, may mga ilaw, may camera. Shooting lang pala. Patay. Kulong. Sa alip na nakapagsalba ka ng buhay na iniisip mo, nalagutan mo ng buhay yung magawa ng pelikula. Pagpalo-paloan mo ba naman So dito, ganun din sa ating sinasabi tiyakin natin na yung ating isasalba nangangailangan talaga ng tulong. Baka mamaya na ano ka lang, akala mo meron pala, may shooting. So survey the scene muna. Yes. Ayun, kaya mahalaga po yung magso-survey tayo. Tapos isa pa doon sa ating pinag-uusapan kanina, wala tayong sino man siya, dapat natin siyang tulungan. Pero iwasan yung pagbulong-bulong, mga kaibigan, mga kapatid. Pag po ninyo, kumisa kasi, may mga habang ginagamot mo, mura lang ho ito. nakikipag-bargain
ng presyo. Mura lang ho serbisyo namin. Hindi po tayo gano'n. Sabi nga doon sa ating kanina, no? Tayo po ay gumagalaw bilang isang Kristiyano without compensation, Sister Ye. Kundi ito ay talagang bukal na tinutulong natin sa ating kapwa. Kaya nga doon sa aming slogan pag tinignan ninyo yung ating slides, pakilagay nga direct. Yan. Ano po nakalagay? The love of Christ compels us. Yan, hindi yung money, kundi yung pagmamahal na mula sa ating Panginoon ang siyang patuloy na kumikilos sa atin kung bakit tayo gumaganap sa ganito nating ministeryo, Sister Ye. Okay, thank you, Brother Fernan. So, punta tayo sa ating number 3. Sabi daw po dito, isa po sa mga ethics of a good Adventist first aider is provide highest standard of care. Ayan, dito yung pumapasok yung hindi pwede yung pwede na. Yan, sa paglilingkod natin sa Panginoon, maging sa ating trabaho, kung saan man tayo tawagan ng ating mga tawag ng Panginoon. Kung tayo ay may work, sabi ko nga sa lagi kong sinasabi, hindi po porket magsasaka ka, tagalinis ka lang, simple lang trabaho mo, ay hindi mo ibibigay yung the best. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng iba't ibang gawain, so we have to give our 100%. Kaya sabi daw po dito is provide highest, pinakamataas. Kung meron pa tayong pinaka-the best, why don't we give it? Kaya ako, Brother Fernand, sa pagtuturo, hindi ako selfish Lahat talaga ng alam ko, tinuturo ko na lahat sa mga estudyante ko. Kasi ang gusto ko, ang aim ko, makapasa sila. So mga estudyante ko nagtitake ng TOEFL, ng IELTS, ng TOEIC, lahat ng skills ko, binibahagi ko. Hindi ako yung, pasensya na, hindi ko ituturo yan kasi for special, for teachers, hindi po ako ganon. Kahit po paggawa ng exam, ayan si Brother Fernand, ayan, resulta yan ng pagtuturo ko ng tamang exam. Ini-edit ko po isa-isa kasi po para sa akin, hindi po pwede ang pwede na ganon din po sa gawain ng ating Panginoon. Nagsiserve tayo sa church, sa ating trabaho, at sa pagliligtas lalo na po ng buhay. Hindi po tayo pwede yung pwede na dapat talaga tayo ay may highest na kaalaman. Kung yung iba ay kulang, dapat tayo po ay sapat at dapat may mga reserva pa, di ba? Sabi nga Brother Fernando, kung meron tayong plan A, dapat meron ding plan B, at kung kailangan ng plan C, ay kailangan po nating gumawa. Para in case of emergency, hindi po tayo titigil kung ano lang yung naandoon meron. Dapat we have to be resourceful, Brother Fernand. Kaya dapat ang binibigay po natin ay pinakamataas na standard of care. So kung the best yung ating gamit na ibibigay, yun na ibigay natin. Kaya nga, di ba, sa pag-rescue, kailangan dapat naka-gloves tayo as much as possible. Kaya dapat, as an Adventist, lagi tayong handa. So kayo po ba? Ito nga, china-challenge ko yung mga estudyante ko, yung pito, Brother Fernand, bakit ba yung mga payong na mga bata, hindi nyo po napapansin? Bakit po ba may pito yan, Brother Fernand? For emergency, ang bansa pong Pilipinas ay belong po sa Ring of Fire. So meaning to say, marami tayo mga volcanoes and we're prone of earthquake. Kaya nga marami tayong earthquake drill sa school. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka bakit yung payo ng mga batang babae may pito? Kasi for emergency po yan. So dapat tayo, ang nagbibigay ng first aid, ay nagbibigay din tayo ng pinakamataas ng pagbibigay ng. Kaya hindi pwede yung, pwede na yan, hayaan mo na, yan na lang ang meron tayo. Pero dapat po, nagdadala tayo ng mga best equipment as much as possible sa pagsisave po ng ating mga buhay na ating nakakaharap sa pang-araw-araw. So, Brother Fernand, baka may dadagdag isa pang bagay dyan para maibigay natin yung highest standard of care ay sa pamamagitan po ng pagtawag natin sa Panginoon. Ano mang husay nating rescuer, gaano man tayo kagaling na mga first aider, kapag ka nagkulang tayo sa pagtawag sa ating Panginoon, wala ring saysay ang lahat, mga kapatid. Pinakamainam dito na mailalapat natin ang the best, yung high standard ng ating pangangalaga sa pamagitan po ng panalangin. Ipagtatagubili natin sila sa ating pong Panginoon, yung kanilang agarang, paggaling, hindi lamang sa kanilang physical na kalagayan, gayon din sa kanilang emotional at sa kanilang spiritual. Lahat po ng aspeto ng ating buhay ay dinidevelop natin, mga kaibigan. At maibibigay natin ito, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa biyaya, pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po? At ginagawa natin ito sapagkat ang bawat kaluluwa
ay mahal ng ating Panginoon. Amen. Kung papaanong tayo ay inibig ng Diyos, yung mga taong nadisgrasya, nalalapatan natin ng agarang paunang lunas, mahal din sila ng Diyos. Kaya ibibigay natin yung atin pong the best na pagsasalba. Karinsabay ng walang humpay nating panalangin sa ating Panginoon na malagpasan niya ang pagsubok na dinaranas niya sa tagpong ito. Yan. At ang Diyos naman, ang siyang pinakapunong manggagamot, pinakapunong doktor na makapagbibigay ng pinakamataas pang pagbibigay ng pagkalinga, pangangalaga at pagpapagaling doon sa atin pong tutulungan, kapatid na niyo. Okay, so medyo dagdagan ko yung sinabi ni Brother Fernando, no? Kasi nga, sabi daw is provide highest standard of care. Alam niyo po ba, sa ating pag-alaw, kapag inuuna natin manalangin, yung minsan hindi mo na alam yung gagawin, parang aligaga ka na. Pero alam niyo po, dahil sa tayo nanalangin, ang Holy Spirit po ay bubulong kung anong dapat natin gawin. So, minsan magtataka ka, paano ko nga pala naisip at nagawa yun? Ay kasi ako'y nanalangin at ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Kaya wag po tayong masyadong mag-rely sa ating mga knowledge kasi tayo po ay minsan malilimutin. Minsan sa ating pride ay nakakalimutan nating humingi ng tulong doon sa greatest healer na kung saan si Jesus Christ. Pero kapag inuna natin siya, everything will be added unto you, Brother Fernan. Maisip mo yung mga bagay na akala mo wala nang solusyon yung pala dahil nanalangin ka, meron pa palang best solution, Brother Fernando. Tama. At dagdag ko dyan, sister, Okay. sa sinasabi mong yan, sorry. Maganda yung sinasabi ni kapatid na yun. Kasi, alam nyo kapag nandun na sa tunay na sitwasyon, sister, yung mga pinag-aralan mo na book by book, pagdating sa actual scenario, kung minsan di mo magagamit yung book by book. Bakit? Kasi kung minsan wala sa libro yung nangyari. Yung sitwasyong Kinaharap mo. Kinaharap mo na nasa kanya. Wala sa libro. Magugulat ka, sabi ni Sister Ye, yung Holy Spirit ay mag-i-inject sa'yo ng nararapat na gagawin mo, but yung bagamat wala siya sa libro, pero yung principles ng pangangalaga ay highest standard mo mailalapat according din doon sa iyong mga sa iyong background, sa iyong mga napag-aralan, kapatid na niya. Okay, thank you, Brother Fernan. Kaya dapat tayo laging manalangin. Kasi ako, danas ko yan, Brother Fernando, sa aking pagiging head doon sa ESL. Napakaraming instances na bigla na lang ako pinag-speech. Hindi naman ako ready, di ba? Pero alam niyo po ba, dahil nga nagpa-practice ako every now and then, so kahit pagsalitain ako ng live, recorded, nananalangin ako, Panginoon, para naman sa'yo ito Nagli-lead ako ng workers kasi gusto ko ipakita ang pagiging tunay na Adventist at ang pagiging tamang leader. So, yun po, nagbibigay po talaga ang Panginoon ng parang beauty queen ng mga sagot. So, ganun din sa lahat ng ating ginagawa. Kapag inuuna natin ng Panginoon, everything will be added unto you. Okay? Yes. So, punta po tayo sa pang-apat. Sabi daw po dito, isa po sa mga good ethics ng isang good Adventist first aider is maintain and practice skills and knowledge. Ayan, ito ay tungtuwa ako sa asawa ko kasi mamaya magdi-discuss siya. Kasi po sa ating pagbibigay ng paunang lunas, dapat po hindi po tayo stagnant, Brother Fernan. Tama. Dapat po ang mga Kristiyano ay laging lumalago. Di ba nga po sa Biblia, ang kaalaman ay lalago. Katulad na lang ng coronavirus, hindi natin alam na bigla pa lang lalabas yan. Tapos wala tayong mga paunang lunas. So ganoon din po sa ating kaalaman, dapat po lagi tayo nag-a-upgrade, nag-a-update. Shout out kay Brother Ronilo Marasigan yan. Update and upgrade. Anong ibig sabihin niyan, Brother Fernand? Bakit kailangan natin mag-update at mag-upgrade? Kasi po, ang ating knowledge ay dapat lumalagot ang skills. Minsan kasi, Brother Fernando, yung mga sinaunang mga paunang lunas ay sa panahon natin ngayon dahil nag-i-improve ang technology, nag-i-improve din ang virus, nag-i-improve din ang karamdaman, dapat nag-i-improve din tayo, Brother Fernando. Yan. Halimbawa niya, mga kaibigan, mga kapatid, siya sabi ni Sister Ye, noon, may mga first aid na rin nalalaman ang tao. Tapos ngayon, lumalago ang kaalaman. Lumalago din yung nalalaman sa pagpa-first aid. Halimbawa, nung araw kapag napaso ka, ano inilalagay natin sa paso? Toothpaste. Di ba? Toothpaste, Ang ginhawa ng pakiramdam natin noon. Pero sa patuloy na pag-update at pag-upgrade ng mga pag-aaral, napag-alaman ng paglalapat pala
na ang Colgate, maganda lang ito sa una. Pero kapag ito'y natuyo na, hindi na ito maganda. Kasi tumitigas ito. Magiging magdadagdag ito ng injury. Kaya ngayon, sa makabagong panahon, hindi na ipinapayo na maglagay ng Colgate. Mas maganda ang ilalagay at ng toothpaste. Akala ko tuloy ng araw. Nakbili ka nga na bili ka ng Colgate. Na unique. Pupunta sa tindahan. Pabili po ng Colgate. Anong Colgate? Tatanong yung yung tindahan. Anong Colgate? Yung pong close up. O kaya bili ka ng Pampers, EQ. Ganyan ang araw, Pero ngayon, dahil ang karunungan lumalago, wala ka na kayong maririnig sa tindahan na pagbibili ng Colgate, sasabihin yung close up. Social na ngayon. Pabili po ng toothpaste. Yan. Pabili lang So, sobrang sikat kasi ng mga pangalan ng mga produkto. Nagiging parang generic name na lang yung mga brand names. Kaya minsan talaga nagkakaroon tayo ng slip of the tongue. So, sorry po. Kasi po talagang sumikat talaga yung mga ganong brands. Pero wala po kami intention na mag-promote po ng mga produkto. Nabanggit lang yun. Kasi, example lang po yan. First aid kasi ito na. Talaga namang ginagamit ko ng araw. Yes. Ngayon, sa panahon natin, ay hindi na ipinapayo yung toothpaste. Ang maganda na niyan, gumamit tayo ng mga natural, Itlog. halimbawa, yung kamatis. Kamatis. Yan. O kaya yung mga pampaganda ng ating mga baby, di ba? Yung Korean product na nilalagay sa rep, yung malamig. Ano yun? Mga pang-pack. Yung pang, magandang, skincare. maganda yan. Then, ipinapayo natin na pupunta rin sila sa hospitals, So yung nabanggit lang namin yun kasi nabanggit ni Sister Ye na nag-grow dapat, hindi stagnant, dapat nag-update, nag-upgrade ng kanilang mga knowledge. At siyempre, makukuha mo ito, Sister Ye, doon sa patuloy na pagpapractice, patuloy na pagkuha ng mga additional knowledge, Kaya ako, natutuwa ako, mga kaibigan, mga kapatid, nung ako ay nasampa dito sa Red Cross, at nung ako ay naging licensed instructor ng Red Cross, ay tuwan-tuwa ako sa aming pong pinaka-head ng aming Dasmariñas branch. Ang chapter kasi doon sa, Cavite City. Nandoon ang chapter ng Red Cross dito sa Cavite. Dito naman sa Dasma ay diyan po ako sa Dasmariñas Red Cross branch. Yung amin pong napakagwapong at napakatalinong head si Sir Gary Santos ay patuloy kaming binibigyan ng mga trainings. Ako nga po, hindi ako marunong lumangoy. Pero dahil nirequired ako na mag-training ng BWSR o yung Basic Water Rescue, no choice kami, talagang sumalang kami. Kaya pala ang puti mo ngayon. Ngipin na lang kita sa'yo, brother. Ayun. So, ang ang kagandahan dito sa boss namin, pinapag-ibayo, dinadagdagan, ina-upgrade yung knowledge mo, yan, doon sa mga panibagong pwede mo pang matutunan na iyon namang magagamit sa pagre-rescue. Kaya ngayon, ako kahit sa maliit kong karanasan, ay kaya ko na rin mag-rescue ng mga taong nangailangan ng agarang paunang lunas na ang sitwasyon ay nasa karagatan, nasa ilog, nasa pool. Kaya ako hanga-hanga ako doon sa aming pinaka-head. Shoutout nga pala kay Sir Gary Santos. Yan po ay talagang lahat ng knowledge pagdating sa pagre-rescue nasa kanya na po. Siya po ang isa sa mga number 1 na kinukuha ng
Philippine Red Cross. Masasabi ko na rin nga pang-international po talaga ang knowledge ng aming head na ito. At napaka-pulido kapag magturo, step by step, talaga matututunan po ninyo. Yung kanyang pangangalaga sa kanyang mga tauhan, binibigyan ng improvement. Binibigyan niya ng another skills ng paglago ng kanilang knowledge. Ganon din tayo, kapatid na yun. Kapag tayo ay nasa gampanin, nasa pagmimisyon ng pag-first aid, dapat hindi tayo hindi tayo napapag-iwanan. No? Dapat practice tayo ng practice sa ating mga skills, add tayo ng mga knowledge hanggat mayroong Bago. pagkakataon, kapatid na yun. Okay, thank you, Brother Fernando. Actually, ngayon, Brother Fernando, napakabuti ng ating teknolohiya. Sobrang dali na ngayon mag-upgrade at mag-update. Marami tayong mapapanood sa ating YouTube channel. Pero maging maingat din tayo kasi minsan, for the sake of views lang yung iba. Kaya dapat tayo nagpa-fact check din. Kaya maganda yung umatin talaga tayo sa mga legit na mga trainings and mga seminar para po tayo mananatili laging updated and upgraded. Kasi po, kahit sa ating doktrina, Brother Fernand, di ba, tayo ay dapat lumalago. So, hindi lamang sa spiritual, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat tayo palago ng palago. Hindi tayong, ang tagal na natin sa pananampalataya, marami pa tayong hindi alam. Naku, mauunahan tayo ng iba. So, dapat lagi tayo mag-upgrade, mga kapatid. Parang yung nakausap ko nung nakaraan, 50 years na siyang Seventh-day Adventist. Hindi niya alam na 28 fundamentals na pala ang ating doktrina. Kala niya 25. 27. Nadagdagan na pala. Yeah. Baka pagdilat ng mata niya next year, 29 na. Pwedeng mangyari yun. Yes, opo. Kasi nga, ang ating kaalaman ay lalago. Okay, yes, brother. Sige. At ito rin yung ating ipinapag-anyaya sa lahat ng mga kapatirang Adventista, mga kaibigan, mga kapatid. Baka kayo ay nagnanais na maging o mapabilang sa mga Adventistang first aider. Kontakin nyo lamang po ang ayon sa kasulatan at kayo po ay paglilingkuran. Pwede ninyo makausap ang aming director, yung gwapong-gwapo naming director dito, si Dondon Argente, aka Esmeraldo Argente Junior, Middle, bala aka Okay, sa mga kapatid, at pwede rin kung sino man ang nasa panel ng ayon sa kasulatan, makontak po ninyo. Maging kabahagi kayo ng Pathfinder Medic Response Unit natin. Okay, thank you, Brother Fernando. Punta na po tayo sa number 5. Ayan, isa po sa mga good ethics ng good Adventist First Aider is attend continuing education. Ayan, kung may mga naririnig tayo, mga pa-trainings about like this, dapat po ina-attend na natin yan. Kasi nga po, hindi natin alam in terms of emergency, lalo sa ating churches, Brother Fernando, marami tayong mga campings. Katulad ngayon, usong-uso ang swimming. Yan, so tamang-tama, Brother Fernando, pala yung knowledge na natutunan. So dahil sa ganitong mga panahon, actually nakakalungkot isipin na kahit sa ating institusyon, marami pa ring nawawala ng buhay kapag tayo nagkakaroon ng mga outdoor activities. Kasi hindi naman sa minsan sobrang excited natin, hindi natin alam yung nabalitaan ko, hindi ko nababanggit, parang high tide, bigla sila nagkaroon ng activity, may mga nalunod po doon at hindi sila naligtas. So nakakalungkot. Minsan kasi mga kapatid, hindi lang dahil sa wala tayong alam, sa sobrang excitement natin, hindi natin nakikita yung mga precautionary measures. So dapat, kung tayo magpapa-activities sa loob o sa labas man ng ating iglesia, dapat magkakaroon tayo ng knowledge na ano bang lugar ang dapat nating puntahan. Tayo ba ay may insurance, diba, Brother Fernand? Dapat meron tayo, yun nga, sabi niya, survey the scene. Kahit sa mga camping natin, dapat magkakaroon tayo ng ocular visit para malaman natin kung safe ba yung pupuntahan ng ating mga kabataan. Kasi po, magbibigyan lang po ko ng konting paalala, may mga activities tayo na minsan doon yung lugar na pupuntahan ng kabay, dead spot, Brother Ferdinand. Paano matatawagan? Paano kung may emergency? Paano natin makukontak yung mga loved ones natin? Isipin natin, ang pag-activities, hindi forget survival yan, hindi na natin sila pwedeng makontak. Paano kung may nangyaring hindi maganda? Alam natin na dapat tayo ay nagso-survive in the wild, pero dapat alam din natin na kung tayo ligtas. Kasi, Brother Ferdinand, ang buhay ng isang tao ay mahalaga
para sa ating Panginoon. Ang mga magulang po ay nag-aalala kung ano pong mangyayari sa kanilang mga anak. Pag tayo po ay pinagkatiwalaan ng mga magulang, yan po ay responsibilidad natin. At the same time, dapat may dala po tayo mga first aiders na train po to rescue para in terms of emergency, dapat nga may sasakyan tayo lagi, Brother Fern, na nakaantabay, ano? Yes, Para in case of may ibigla ang pangyayari, merong tatakbo at may magdadrive papunta sa ospital. Kaya maging maingat tayo sa bawat nating ginagawa at dapat meron tayong continuing education para hindi namatay na pag-iiwanan. Kasi katulad nung mga naririnig natin, nalaman na natin yung lugar ay maraming ahas, pero doon pa rin tayo nag-camping. Huwag nating ilagay sa kapahamakan ng ating mga kabataan kasi hindi po nilikha ang kabataan para ipahamak. Mahal po yan ng kanilang mga magulang. Ako, si Alexis Camacho, talagang mahal na mahal ko. As much as possible, inaalam namin kung saan siya pupunta, safe ba ang lugar, at may mga first aider ba, at may ambulansya ba, or may sasakyan ba doon in case of emergency. So, maging maingat po tayo sa lahat ng programa na ating gagawin. Kaya nga ngayon, Brother Fernan, sa mga outdoor activities, dapat meron tayong mga medic na kasama sa bawat pagpunta natin sa labas. Kasi po, hindi po porket bayan ng Diyos. Yung mga kapain, hindi bayan ako ng Diyos. Walang disgrasyang mangyayari sa akin. Ililigtas ako ng Panginoon. Tama ba yan, Brother Fernan? Pakisagot nga yan. Oo, ang bayan ng Diyos ay punong-puno ng programa na hindi natin dapat kaligtaan yung ibang programa. Halimbawa, dito sa pathfinding, meron tayong first aid. Hindi mo dapat kaligtaan yun. Bahagi ng programa yon. Kapag kayo naman kinalimutan mo at nangangailangan ng tutulungan ngayon, wala, hindi mo isinama yung programang yon. Di ba mapahamak naman yung ating mga kabataan. Hindi ngayon natin masisisi ang Diyos na pinabayaan tayo. Kasi tayo ang nagpabaya sa kanyang programa. Na dapat sana, yung programa ng Diyos, isinasama natin, isinasangkap doon sa ating pinaplano. Halimbawa na nga, yung nabanggit ng kapatid na kay survival camp man yan, o ano man yan, huwag po kayong pupunta sa isang lugar na dead spot o walang signal. Kasi, kapag wala po yung signal at biglang nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng hindi naasahang masaklap na pangyayari, hindi po kayo mamomonitor. Hindi kayo mamomonitor. Kaya dapat, doon kayo pupunta sa mayroong signal na pwedeng matawagan ang inyong pinaka-head. Kung yung mga bata ay hindi pagsiselponin, okay lang po yun. Pero dapat, yung head, yung pastor, yung elders, dapat hindi po nawawala sa lugar na yun. At isa pa, dapat ay kukuha din po talaga kayo ng sasakyan na hindi po aalis. Titigil lamang po doon hanggang 24 matapos hours ang program. Yes. In case of emergency, mayroong kagad sasakyan na pwedeng mapatakbo. At ang sasakyan dapat hindi motor, hindi po tricycle, hindi bisikleta. Dapat 4 wheels na kayang humiga ng isang pasyente o 2 pasyente. Yan po ang dapat. Dahil nag-aaral tayo ng ganito, i-improve po natin. At sabi ni Sister, dapat mayroong mga first aider na kasama. Maglagay po kayo doon ng booth na mayroong first aider para alam ng lahat kung saan sila pupunta kung sakaling nangangailangan ng pagpa-first aid. Marami kasi ngayon walang dalang mga first aider. Basta lang maidaos ang programa. Pag nagkaroon ng hindi inaasahang mabigat na sitwasyon, kanya-kanya na tuloy sila ng pagpapalusot.
Kasi brother, may waiver naman inalaw naman daw ng magulang. So, nakakalungkot ngayon mag-sport fest tayo, dapat make sure may mga first aider kayo at may boot kayo sa first aid kasi hindi po porket may waiver ay parang ganito, nakapirma na so wala na kayo responsibility. Isipin nyo yung mga anak na yan, binuno namin yan ng 9 na buwan sa aming mga tiyan, di ba? Ayaw namin yan as much as possible masugatan kasi gusto namin sila mag-enjoy, why not? Pero make them safe and make them enjoy. Tayo pong nasa bahay ng Diyos, dapat tayong may pinakamataas, anong sabi? Provide highest standard of care. So, dapat sa ating mga palaro at mga activities, wala tayong mga ganyang issue na okay lang nababasta't meron tayong mga paunang lunas at kailangan natin silang i-rescue. Hindi na pabayaan. Hindi yung nagkaroon ng camping, namatay si kapatid. Nakakalungkot yan, mga kaibigan. Marami ako nabalitaan ganyan. Kasi nga po, wala po silang immediate first aiders sa lugar. Basta lang silang humayo at mag-enjoy. Hindi na nila naisip ang mga precautionary measures. Ang bayan ng Diyos po dapat po ay laging handa. 24/7. Hindi po tayo pwedeng patulog-tulog. Alam niyo kung bakit, Brother Fernan? Si Satanas, inang oras ba yan nagbabantay? 24/7 po yan. Parang leon niya na umuungal. Ready to devour. Kung kayo hindi ready, siya ready. Kaya humihingi or naghahanap lang yan ng maliit na makakasingit para tayo ay kanyang madistroy. Kaya dapat po talaga tayo ay maging mag-ingat. Lagi tayo mag-update sa ating mga kaalaman. Ngayon, sister, yung tungkol doon sa waiver. Yes. Mga kaibigan, wag po nating isalalay doon sa waiver. Kasi ang waiver po ay wala po yung bigat sa korte. Correct. Wala pong silbi po yan sa korte. Yan ay masabi lang na ang magulang ay nagpahintulot na isama ang kanilang anak. At lalo na sa Panginoon. Kaya gampanan po natin na sila talaga ay maingatan bilang bahagi ng ating pagiging health advocate. Na sila ay maingatan hanggang sa sila ay makauwi sa kanilang mga tahanan. Ito amin ay pwede ninyong gawin. Pwede naman, nasa sa inyo naman po ang pagpapasya. Pero ang gusto nating makita ng ating mga kababayan dito na kapag tayo ay napunta sa mga iba't iba nating mga aktibidades, ay magkaroon tayo ng programa na masasabi nating equip sa pangangailangan sa iba't ibang pagkakataon, Sister Yon. Okay, thank you, Brother Fernan. So, wala na po tayong enough time. So, pupunta po tayo sa last po ng ethics. Okay, so sa last one po is maintain open-mindedness. Ayan, so Brother Fernan, dapat pala mga Adventist first aider ay kailangan magkaroon ng open-mindedness. So, Brother Fernan, medyo palawakin mo nga. Ano bang ibig sabihin kapag ka ang first aider dapat magkaroon ng open-mindedness na isang uri ng katangian? Brother Fernan. So, dito tayo sa panghuli, maintain open mindedness. Maraming mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, na close-minded pagdating sa knowledge, pagdating sa pagtanggap ng mga bagong knowledge, mga bagong karanasan, mga bagong techniques. Yan. Dapat manatili tayong open sa mga ito. Hindi ko mo nauna kang first aider. Pagkatapos, mayroong dumating bagong first aider. Tapos meron siyang ini-introduce sa'yo na makabagong kaalaman. Bigla mo itong i-reject. Kasi yung pride mo, dapat mas magaling ka sa kanya. Mali na agad siya. Kasi ikaw yung senior. Siya yung bagong sibo lang na first aider. So, close-minded po yan. Dapat tayo mga first aider, para lalo tayong lumago sa kaalaman, maging open-minded tayo. Dapat tayo ay nag-upgrade. At tingnan natin yung mga punto ng kanyang sinasabi, baka yung kanyang pamamaraan ng pagpe-first aid ay mas applicable na sa panahon nating ito. Yan. Halimbawa, noong araw, dito sa syudad nating ginagalawan, kapag may natuka ng ahas, ano ho ginagawa? Tinotornicate po agad, hindi ba?
Oh, tinotourniquet. Oh. Ang problema, sa mga kapag tinorniquet mo, at yan ay natagalan, ano po, yung mga tissues, yung mga ugat, no? Doon sa bahagi ng kamay na tinorniquet, mamamatay. O ano ang magiging resulta? Puputulin yon. Ngayon, mayroong nag-introduce sa'yo na dito sa atin, hindi na dapat i-tourniquet. Ang kailangan na hugasan, tapos immobilize, tapos agarang dalhin sa doktor. Ayaw mong makinig kasi mas nauna ka sa kanyang natuto ng pag-first aid. So may mga case, mga kapatid, na dapat ay maging open mind tayo. Open-minded. Kapag ikaw yung naunang first aider, pero para lumago ka rin sa kaalaman, i-adapt natin yung mga bagong natuklasan ng siyensya. Yung mga bagong pamamaraan ng pagpe-first aid. Kung noong araw, toothpaste ang gamit mo, kapag ikaw nabanlian, o ngayon, iibahin na natin. Kasi open-minded tayo. Yan. Ito yung ilan sa mga halimbawa na tayo ay maging bukas ang ating isipan sa pagpasok ng mga bagong karunungan. Isa pa dito, Sister Ye. Nagtuturo ka. Ngayon doon sa kalagitnaan ng iyong tinuturuan, mayroon palang expertise doon sa itinuturo mo. Doktor. Halimbawa, itinuturo mo yung papaano magpatay ng apoy. Kasi nagsindi ng kalan, nagliyab yung gas stove. Papaano mapahupa yung apoy. Kapag merong mga eksperto doon sa kalagitnaan, bigyan natin ng daan at pakinggan. Halimbawa, ang pagdidiscuss mo ay sa kuryente. Paano ka makakatakas sa malakas na current ng kuryente? Na ikaw ay buhay. Tapos sa kalagitnaan, merong electrician. Yeah? Pag tumayo yung electrician, ayaw mong pakinggan kasi ikaw yung lecturer Ikaw yung first aider Mali yung ganyang pamamaraan. Dapat, pakinggan natin kasi siya yung higit na eksperto sa bagay na yung Sister Ye. Okay. Thank you, Brother Fernand. So, tama yung sinabi ni Brother Fernando. Ako po bilang guro, sa aking karanasan, naranasan ko, nagkaroon ako estudyante, Brother Fernand, kagaling naman talaga sa literature. Memorize niya lahat ng Greek mythologies, lahat ng stories. So, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng chance na siyang mag-discuss. So, we have to make use of our resources. Pag nakita naman natin tayo minsan ay nagkakamali, tanggapin natin, pero ito iniiwasan natin, Brother Fernando. Kasi nga, we're aiming for highest standard of care. So, bago tayo umarap sa tao, dapat talaga napaghandaan natin. Pero kung may mga audience tayo na part ng ating discussion na mas nakakahigit pa sa ating kaalaman, ay hayaan naman natin sila magbahagi. Kasi baka nga matututo pa tayo ng Brother Fernand, yung two-way of learnings. Yan. Tayong mga guro ay nagtuturo at the same time natututo rin po tayo sa ating mga tinuturuan, Brother Fernando. Huwag tayong masyadong tingin natin na ako nagsasalita, ako lang may karapatan. Hindi po ganun, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, dapat marunong tayo magpakumbaba. We have to be humble. Ako, sister, to be honest, mga kaibigan, sa araw-araw kong pagtuturo sa Red Cross, meron akong laging natututunan doon sa mga tinuturuan. At the same time, syempre, likas na yun na meron talaga silang matututunan sa instructor. Pero ako bilang isang instructor, meron din akong mga natututunan. At hindi ko nire-reject yun. Ina-adapt ko yun. Kasi ito yung isang magandang ethics ng isang mabuting Adventistang first aider. Hindi tayo dapat maging mga close-minded. Kahit naman sa paglilingkod sa Panginoon Di ba?
sa paglalapat ng mga program sa church. Hindi ka dapat close-minded. Kapag may nakita kang magandang panukala at hindi naman ito kontra Sa ating doktrina. sa ating doktrina, why not, kapatid na Okay, thank you Brother Fernando. So since we don't have enough time, babasa po muna ako ng ating mga live viewers ang kanilang mga comments before po tayo mag-closing remarks si Brother Fernando at ako po yung magko-closing prayer. So hello po kay Sister Ruth Tobias. Good afternoon to all. Kay Brother Sam Patalinhug, he's watching. Hello po Brother Sam. And then sabi niya po, magandang hapon po. And then Joss is watching. And then si Den Nueva Enoch, sabi niya po ay, mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapatid. God bless us all. God bless din sa iyo, brother. At Sister Sally Montibon, she's watching. And then, yan si ate siya. Good afternoon, Sis Malu. And then si Brother Bong Cleopas is watching at si Brother Nap Prades po. Ganda rin po si Miss Doralyn Berber. She's also watching. Good afternoon. And si Jerry Corpus, hello po. Good afternoon. Thank you po sa pa-heart-heart. At si Ma'am Yem Ortega, good afternoon po sa inyong lahat. So ngayong hapon po ay medyo hindi tayo bumati. So babatiin ko po. Siyempre si Jenny Lynn po, Lopera, ang kanyang buong pamilya, dyan po sa Sampaloc. Gana rin po, na-miss ko po ang Albiela family. So, hello na kayo dyan. So, Arya, hello ka na. Kamusta ka na? I miss you. And then, gano'n rin po, binabati ko po si Jasper de los Reyes at si Ate Sha. At si Brother Dondo na ating masugid na taga-subaybay at taga-control na ating communication panel. So, God bless you, Brother Don. Hello kay Sister Argente. Asan ba ngayon si Sister Berna? Okay, so, ngayong hapon po, Brother Fernan, bago ka mag-closing, baka may babatiin ka. Yes, ipinapaubot po ng ayon sa kasulatan, gabay sa kalusugan ang amin pong taus-pusong pakikiramay sa ating pong kaibigang Patrick Gonzales. Yung kanya pong biyanan ay pansamantalang natulog. At ang pag-aliw ng banal na espiritu ay mamalagi po sa inyong tahanan. At idalangin din natin mga kapatid, mga kaibigan, yun pong pinansyal na pangangailangan ng ating pong kaibigang ito ay masuportahan po, no? At bigyan siya ng kalakasan ng pangatawan ng ating pong Panginoon Sampu ng kanyang pamilya. No? Shout out kay kapatid na Patrick Gonzales. At ganun din po sa lahat ng kawanian ng Advent Biblical Ministry, no? Sa lahat po ng membro ng ABM. Ganun din po sa kasalukuyang nagaganap na seminar dyan po sa 3A Media. Next year ay tayo naman ang magkikita dyan po sa inyong lugar. Sa 3A Media. Sa Jensan. Jensan ba yun? Oo. Next year po, tayo naman ang makikita-kita. At gayon din, binabati rin natin ang atin pong Mentor Rocky Tulog, kay Mentor Richard Thompson. Sa lahat po ng mga laiko na patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon. Kaya doon sa ating kay Pastor Arsenal, yan, Jomel Arsenal sa kanyang may bahay. Gamit ko po ngayon yung magandang tinig ninyo sa aking mga YouTube. Yan. Ano pa ba? Okay? So, sa katapusan, patuloy ko po kayong iniimbitahan mga kapatid na magsagawa po ng first aiding training. Tama ba yun? Sa inyong mga kapi-kapilya, yung pagtitrain ng mga first aid para bawat churches natin may mga first aider po tayong matatap. Kapag nagkaroon tayo ng iba't ibang mga convention at mga trainings. Okay, pansamantala tayo muna ay dumako na sa ating pong panalangin. Dakila po't makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po sa walang humpay po ninyong paggamit sa iba't ibang mga programa ng inyong pong bayan. Hangad po namin na ang amin pong mga napag-aralan tuwina sa bawat linggo na dumarating ay maging kasangkapan ito ng aming pagpapatibay habang hinihintay namin ang pagbabalik ng inyong pong anak.
at ang aming kalusugan ay patuloy na maingatan habang kami naglilingkod sa inyo. Iingatan din po, Ama, ang aming pong mga kababayan, mga kaibigan na wala po sa bansang ito. Ganon din po, hihipuin niyo po ng inyong kanang kamay na may kabanalan ang mga kapatiran, mga kaibigan, nasa banig ng karamdaman. Ang mga binabible study, Ama, patuloy niyo pong bubuksan ang kanila pong mga puso sa pagtanggap sa inyong pag-ibig. Hangad din po namin na sa hindi na nalalayong pagbabalik ng inyong anak ay maraming makasama sa pagsalubong sa inyo, Ama, sa inyo pong tahanan. Sa amin pong mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin po ninyo kami. Ganon din po sa aming mga binabalak, panukala, mga pangarap sa buhay. Ipagkaloob po ninyo ng naaayon sa inyo pong pag-ibig. Binabalik po namin, papurit pasasalamat sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Aming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari, darating sayon sa akin. Aming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari,